Ryan, ano ang nakita na pangunahing dahilan ng paglubog ng ro-ro vessel na yan sa Basilan? Sa timbangan, yung mga rolling cargo, ito ay ilan lamang doon sa mga nakikitang dahilan ng DOTR sa inilabas na resulta ng kanilang partial investigation ngayong araw. Pagkatapos ng 15 araw na ibinigay ng Department of Transportation sa Maritime Industry Authority o Marina at Philippine Coast Guard upang imbestigahan ang sanhi ng paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 noong January 26, inilabas na ngayong araw ang kanilang partial report. Lumabas na posibleng overcapacity at overloading ang ro-ro dahil sa combined weight ng mga pasahero at rolling cargo nito. Hindi rin dumaan sa timbangan o weighing bridge ang mga rolling cargos at estimated lamang ng bigat ang ginawa. Nakitaan din ng poor seamanship ang mga tripulante ng ro-ro. Bukod dito, hindi rin tugma ang bilang ng mga pasahero kumpara sa passenger manifest ng barko. Lumabas sa investigasyon na may mga safety violation na ang barko bago pa man ito umalis sa pantalan, ngunit pinayagan pa rin itong makapaglayag. Sa kabila rin ng mga safety deficiency ay inisyuhan pa rin ito ng seaworthiness certificate. Kaya simula ngayong araw ay pinasibak sa pwesto at pinakakasuhan ng administratibo ang mga tauhan ng Marina sa Region 9 sa pangunguna ng kanilang Regional Director. Gayon din ang mga PCG personnel sa Coast Guard Station sa Zamboanga sa pangunguna ng kanilang Station Commander at boarding team nito. Pinakakasuhan din ng DOTR sa Marina ang Allison Shipping Line ng kasong administratibo upang matukoy kung tuluyang i-revoke ang prangkisa ng kumpanya. Maging ang mga tripulante ng MV Tricia Kirsten 3 na nakasurvive ay kasama din sa pinakakasuhan. Sa ngayon, suspendido ang mga seamanship identification document. At pinasususpindi rin ang accreditation ng Third-Party Classification Society na sumuri sa seaworthiness ng barko. Maging ang pinaaral na rin ng DOTR sa PCG at Marina ang pagsasampa ng kaso namang kriminal laban sa mga opisyales ng kumpanya at may-ari ng lumubog na ro-ro at gayon din doon sa mga tripulante nito. At ngayong araw ay umabot na sa 52 yung mga naitalang nasawi dahil kaninang umaga sa pagpapatuloy ng diving operation, mayroon pang isang labi na na-retrieve doon sa area at nasa 360 naman yung kabuuang survivor. At sa ngayon mayroon pang mahigit 20 na pinaghahanap ang mga otoridad. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.